Bakit nga ba nakakagalit ang tamad? Kung tutuusin, wala naman siyang ginagawa. Pero ayon sa science, may malalim na dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng ating utak. At yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng makahingi ng like at subscribe. Malaking tulong na yan sa paggawa ng content na tulad nito. Maraming salamat. Ngayon, isipin mo ito. Kapag may nakita tayong taong masipag, madalas ay positibo ang tingin natin sa kanya. Ngunit kapag may nakita tayong taong mukhang tamad, madalas ay nakakaramdam tayo ng pagkainis o pagkadismaya. Ang nakakagulat dito ay kahit wala naman siyang direktang ginagawang masama sa atin, maaari pa rin tayong mairita. Pero bakit nga ba ganito? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa simpleng pagsasabing ayaw lang natin sa katamaran. Para maintindihan ito, kailangan nating bumalik ng napakalayo sa nakaraan. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga tao ay namumuhay sa maliliit na grupo. Wala pang mga supermarket, restaurant o modernong teknolohiya. Kailangan ng bawat miyembro ng grupo na tumulong upang makahanap ng pagkain, gumawa ng tirahan, at manatiling ligtas laban sa mga panganib. Noong mga panahong yon, mahalaga ang ambag ng bawat isa. Kapag may isang miyembro na hindi tumutulong habang ang iba ay nagtatrabaho, mas nahihirapan ang buong grupo. Dahil dito, unti-unting na-develop sa ating utak ang kakayahang mapansin kung sino ang tumutulong at kung sino ang hindi. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay sensitibo pa rin tayo sa mga taong mukhang hindi nag-aambag. Kahit hindi na tayo nabubuhay sa mga sinaunang tribo, dala pa rin natin ang ilang mekanismo ng pag-iisip na nabuo noong panahong yon. Sa madaling salita, maaaring bahagi ng ating ebolusyon ang dahilan kung bakit nakakainis sa atin ang katamaran. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. May isa pang mahalagang dahilan, at ito ay ang pakiramdam ng pagiging patas. Napansin ng mga scientists na napakahalaga para sa tao ang fairness o pagiging patas. Kahit mga bata pa lamang, ay may pakiramdam na kung ano ang patas at hindi patas. Kapag nakikita natin na may isang tao na nakikinabang sa resulta ng pagsisikap ng iba, ngunit hindi naman nagbibigay ng sariling ambag, maaaring maramdaman ng ating utak na may mali sa sitwasyon. At kapag may nakikitang hindi patas ang ating utak, maaari itong magdulot ng pagkainis, galit o pagkadismaya. Para bang may built-in na alarm system ang ating isip na nagsasabi na may bagay na hindi balanse. Ngunit may isa pang dahilan na bihirang pag-usapan. Ayon sa psychology, mabilis tayong humusga sa ibang tao based sa nakikita natin. Kapag may taong mukhang walang ginagawa, madalas ay agad nating iniisip na tamad siya. Pero dito, pumapasok ang isang napakahalagang detalye. Hindi lahat ng mukhang tamad ay talagang tamad. At ito ang bahagi ng usapan na madalas nakakaligtaan ng maraming tao. Ang katotohanan ay hindi natin laging alam kung ano ang nangyayari sa likod ng nakikita natin. May mga taong maaring pagod na pagod. May mga taong nawawalan ng motibasyon. May mga taong dumaraan sa matinding stress. May mga taong maraming iniisip. At may mga taong may mga problemang hindi agad nakikita sa panlabas na anyo. Sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na fundamental attribution error. Medyo komplikado ang pangalan nito, pero simple lang ang ibig sabihin. Kapag nakikita natin ang kilos ng ibang tao, madalas nating iniisip na yon ay dahil sa kanilang ugali o personalidad. Ngunit nakakalimutan nating isaalang-alang ang kanilang sitwasyon. Halimbawa, kapag may taong mukhang hindi kumikilos, maaaring isipin agad ng utak na tamad siya. Pero maaaring may dahilan pala na hindi natin nakikita. Ipinapakita nito na hindi palaging tama ang unang impresyon natin. At dito nagiging mas interesante ang buong usapan. Dahil ang galit natin sa katamaran ay hindi lamang tungkol sa katamaran mismo. Kadalasan, ito ay kombinasyon ng ating evolutionary instincts, pakiramdam ng pagiging patas, at mabilis na paghusga ng ating utak. Parang may otomatikong programa ang ating isip na naghahanap kung sino ang tumutulong at kung sino ang hindi. Kapag nakakita ito ng senyales na may taong hindi nag-aambag, maaari itong maglabas ng negatibong emosyon kahit hindi natin sinasadya.
Ngunit bilang mga tao, may kakayahan tayong suriin ang ating mga unang reaksyon. Hindi ibig sabihin na dahil nakakaramdam tayo ng pagkainis, ay tama agad ang ating naging paghuhusga. Mahalagang tandaan na ang nakikita natin ay hindi palaging buong kwento. Minsan, ang akala nating katamaran ay maaring pagod lang. Minsan, ang akala nating kawalan ng pakialam ay maaring may problema. At minsan, ang akala nating simpleng katamaran ay may mas malalim palang dahilan. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng inis sa isang taong mukhang tamad, maaring magandang tanungin muna ang sarili kung sapat ba ang impormasyong meron ka upang husgahan ang sitwasyon. Dahil ayon sa science, ang reaksyong ito ay normal lamang. Ngunit ipinapakita rin ng science na ang ating unang impresyon ay hindi laging tama. Sa huli, ang dahilan kung bakit nakakagalit ang tamad kahit wala naman siyang ginagawa ay dahil ang ating utak ay likas na naghahanap ng pagiging patas at ng mga taong handang mag-ambag sa grupo. Ito ay ugaling nabuo sa loob ng napakahabang panahon ng ating ebolusyon. Ngunit kasabay nito, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng mukhang tamad ay talagang tamad. Minsan, may mga dahilan na hindi natin agad nakikita. At marahil, yan ang pinakamahalagang aral sa usaping ito. Normal ang magkaroon ng unang reaksyon, pero mas mahalagang unawain muna ang buong sitwasyon bago humusga. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang interesting at educational na paksa. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.